Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion itong mga iba't ibang post ngayon sa social media tungkol sa pagka-appoint ni Secretary Boying Rimulya as bagong ombudsman. Tinitignan ko yung reaksyon ng mga tao, yung people who reacted, para ano ba ang pulso ng taong bayan? Maligaya ba sila? They like, they love, o pinagtatawanan, galit sa appointment ni Boying Rimulya as ombudsman? Ito, manahin natin itong GMA News. 22 minutes ago. Breaking. Yan. President Marcos has appointed Secretary of Justice Boying Rimulya as the new ombudsman. Okay, so ito people who reacted. 39,000 people who reacted in just 22 minutes. 21,000 ang tumatawa, 11,000 ang galit. So that's 32,000. 4,100 lang ang nag-like. So how many percent? Estimate ko lang 90% sa mga tao, netizens, tinatawanan, hindi ka nagustuhan or galit sa pag-appoint kay Boying Rimulya as new ombudsman. 4,100 lang. Okay. Magbasa tayo sa mga comments. Congressman Kiko Barsaga, sabi niya, it's time for people power. No pa? Sandali. Punta tayo sa ibang mga post. Kasi ito na ang laman ng social media ngayon. Ito naman sa News 5. 12 minutes ago. New Ombudsman Rimulya. Yan. People who reacted. $5,600 people who reacted. 2,400 tumatawa. 1,800 ang galit. So that's 4,200. 975 lang ang nag-like. At ang nag-love, 214. So, around 95% sa post ng News 5 na ito, galit, tinatawanan ng taong bayan ang appointment. Basa tayo ng mga comments. Lou Gilroy. As expected, safeguard ni BBM yan after his term. Yes, claro. Joka Grimedios. Am I right, Mr. Secretary? Sometimes we have to bend the law to please the people. Am I right, Mr. Secretary? Yes, sir. Oh, we have bend the law. Okay, tingnan natin ang mga pinagdaanan ni Rimulya, yung kanyang background ba. Bago siya naging secretary, ito, Cavite Representative, 2004 to 2013 and 2019 to 2022. Mayroong nag-viral na video sa loob ng kamera, ongoing ang singing ng Philippine National Anthem. Lahat ng mga kongresista nakatayo, nakaganan. Si Congressman Boying nakaganon, may ginagawa, baliwala sa kanya yung pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Naging viral yan. So, what does it mean? Ambot lang sa inyo. Cavite Governor from 2016 to 2019. So, all through, talagang politiko siya. Chief of Staff sa opisina ni Senator Luisa Ejercito Estrada from 2002 to 2003. Assistant Secretary, Office of the President, 1998 to 2001. ERAP din ito.
Cavite Provincial Board Member, 1992 to 1995. Senior Partner, Rimulya and Associates Law Office. Top 17. Oh, mataas pala ang kanyang Top 17, 1987 bar exam. Top 20, Career Executive Service Board Examination. UP College of Law, 1987. Bachelor of Arts, major in Political Science, University of the Philippines. Anyway, ang kasabihan nga, kung gusto, maraming dahilan. Kung ayaw, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, plinano nila ito. Yun nga ang perception ng karamihan. Nababasa kong comments para sa susunod na administrasyon, kung sakali man na si VP Sara ang magiging presidente, na sa tingin ko wala pang makakatalo kay VP Sara. Mayroon ng taga-depensa kay President Marcos kasi kanilang ombudsman. Anyway, that's part of our political system. Ang iba dyan natatakot, mga kapwa ko DDS, natatakot na baka sampahan nila ng katakot-takot na kaso si VP Sara. Expected na po yan. Dahil at all cost, gawan na lang ng paraan na hindi makaupo sa Malacanang si VP Sara by 2028. So, I don't know yung impeachment. Palagay ko itutuloy pa rin nila kahit wala na kasi wala na sa limelight si Congressman Martin Romualdez eh. I don't know kung sino ang magiging kandidato nila sa 2028. But gagawin pa rin nila ang kanilang magagawa para isulong ang impeachment. February next year, we expect an impeachment case against kay VP Sara. But to me, hindi ako nababahala dahil meron tayong siyam na minority senator. Sigurado yung siyam na yan. Plus, yung iba pang nasa majority, tutulong i-acquit si VP Sara whatever impeachment ng isang panila. So, impeachment, fail. Ombudsman, yes, pwede nilang i-indict, pwede nilang kasuhan si VP Sara. But then, ang mag-decide yung Sandigan Bayan. Wala na silang magagawa sa Sandigan Bayan. So, relax lang po tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa